First Lover Boys. Walang tigil sa pag-agos ang luha ko habang nasa gitna kami ng biyahe ni Alvin papunta sa ospital kung nasaan si tatay. Kaya pala ang bigat ng pakaramdam ko kanina pagising ko. Akala ko ay dahil lang pagod ako dahil kagabi. Yun pala'y iba na. Kaya din pala ang tahimik ni Alvin habang nag-aalmusal kami. Pinatapos niya lang ako mag-agahan bago niya sinabi sa akin ang nangyayari kay tatay. Dapat ginising mo ako kagabi. Dapat sana kagabi pa ako nasa ospital at pinabantayan si tatay. Humihikbin sabi ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko sa kaba at takot. Ang sabi ni Alvin ay hindi pa stable ang lagay ni tatay at inoobserbahan pa ng mga doktor. Kasalukuyan itong nasa ICU ngayon at hindi pa nagigising. Natatakot akong mawala si tatay sa akin. Hindi ko kakayanin. Tahan na, Danica. Baka kaligtas ang tatay mo. Magdasal ka lang at magtiwala sa mga doktor. Pinahin ni Alvin ng kamay ang mga luha sa pisngi ko. Sana nga, Alvin. Ayoko pati si tatay mo wala sa akin. Kinabig niya ako sa balikat at hinalikan ako sa buhok. Yumakap naman ako sa kanya habang umiiyak. Hanggang sa makarating na kami ng ospital ay hindi pa rin maampat ang luha ko. Lalo na makita ko si tatay sa kwarto niya na walang malay at tila natutulog lang. May banda sa kaluwan niyang dibdib at may nakakabit na oxygen, bukod pa sa aparatong nakakabit sa dibdib niya. Dahan-dahan ako lumapit kay tatay habang humihikbi. Parang sinasakal ang puso ko na nakikita ko siya sa ganitong kalagayan. Tatay! Tatay ko! Nanginginig ang kamay na hinawakan ko ang kamay niya. Malamig iyon at walang kabuhay-buhay. Tatay! Gising ka na po! Muli na namang umagos ang masaganang luha sa mata ko. Hinawakan ako sa balikat ni Alvin at hinaplos-saplos doon. Kanina pa niya ako pinapatahan pero hindi ko magawa. Hanggat hindi ko nakikitang okay si tatay ay hindi ako makakalma. Hindi ako umalis sa tabi ni tatay. Nakaupo lang ako sa tabi ng kamay niya at hawak ang kanyang kamay. Hindi rin umaalis sa tabi ko si Alvin. Aalis lang siya saglit kapag may tumatawag sa cellphone niya. Nakasandig ako sa balikat ni Alvin habang nakaupo kami sa couch. Himas-himas naman niya ang balikat ko. Mugto na ang mata ko sa kakaiyak. Hindi ko inaalis ang tingin ko kay tatay. Pinagmamastan ko ang bawat paghinga niya. Hapon na at hindi ako nakapananghalian dahil wala akong gana. Sino ba naman ang gaganahan sa ganitong kalagayan ni tatay? Wala pa rin pinagbago sa kanya. Wala pa rin siyang malay pero kada oras ay pumapasok ang doktor at nurse para tingnan siya. Hindi ka ba nagugutom? Untag sa akin ni Alvin. Umiling lang ako. Kahit konti lang, baby. Hindi ka pa nanananghalian. Wala akong gana. Bumuntong hininga naman siya. Fine. Pero mamayang dinner kakain ka na ha? Tumango na lang ako. Alam ko namang nag-aalala lang siya para sa akin. Third Person Lover Boys. Isinalaksak lang ni Tero sa bag ang mga damit niyang basta na lang niyang hinugod sa plastic na drawer. Patingin-tingin din siya sa labas ng bintana. Kailangan na niyang umalis sa lalong madaling panahon. Iba ang kutob niya. Tero, saan ka ba kasi pupunta? Magagabi na. Tanong ng kanyang asawa na sa Vilma. Sa kabilang bayan, doon ako pinadala ng boss ko. Nautal na sagot ni Tero at sinisiper na niya ang bag. Saang bayan naman yan? Basta sa kabilang bayan? Huwag ka nang maraming tanong, Vilma. Kailangan ko na umalis. Isinukbit na ni Tero ang bag sa balikat niya at lumabas ng kwarto pero sinundan siya ng asawa. Oh, aalis ka. Wala ka man lang iiwan na pera para pambaon ng mga bata. Inis na hinarap ni Tero ang asawa. Wala akong pera ngayon. Didiskarte na lang ako. Doon at padadalan kita. Bakit kailangan mo pa dumiskarte? Bakit hindi ka nalang bumali at ako nalang kukuha sa opisina niyo? Hindi ako makakabali ngayon. Ano? E paano pambaon ng mga anak mo at pangkain namin? Pumikit ng mariin si Tero. Naririndi na sa bunganga ng asawa. Basta, padadala na lang kita kapag nagkapera na ako. Huwag ka nang makulit. Alis na ako. Binuksan ni Tero ang pintuan pero nanlamig ang buong katawan niya nang bumungad sa kanya ang 5 pulis. Kayo ho ba si Teromino Balangkas? Tanong ng isang pulis.
Ako nga ho, sir. Ano ho bang atin? Kinakabahang tanong ni Tero. Maaari ho ba namin kayong imbitahin sa estasyon para lang sa ilang katanungan? Sumingit si Vilma sa asawa at sa mga pulis. Tumatahip ang kaba at takot sa dibdib niya. Naguguluhan siya sa nangyayari kung bakit may mga pulis na dumalaw sa kanila. Mamang pulis, ano ho bang meron at iniimbitahan niyo sa estasyon ng asawa ko? May pasok pa ho kasi siya eh. Oo nga sir, may pasok pa ho ako eh, sa trabaho. Baka malate na ho ako, mapagalitan pa ho ako ng boss ko. Nakanguwing sambit ni Tero. Kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Mukhang mapupurnada pa ang pag-eskapo niya. Nagkatingin na naman ang 5 pulis at nagsanyasan sa pamamagitan ng mga mata. Nakausap na ho namin ang boss niyo, si Mr. Samonte. Siya nga ho ang nagsuggest na tanungin kayo kung may kinalaman kayo sa pagbaril sa kanyang biyana na si Roberto Cruz kagabi. Napasingap si Vilma sa narinig. Ano? Nabaril si Berto? Oo, Mrs. At ang asawa niyo ang isa sa mga pinaghihinalaan dahil madalas ang mga itong nagkakaalitan. Namilog ang mata ni Vilma at tumingin sa asawa. Oo nga ho, sir. Madalas nga ho kami nagkakaalitan ni Berto pero wala akong kinalaman sa pagbaril sa kanya. Hindi ko yun magagawa kay Pareng Berto. Oo nga ho, mga sir. Hindi yun magagawa ng asawa ko. Magkaibigan ho ang dalawa. Sang-ayon ni Vilma sa sinabi ng asawa. Bagamat may duda din siya sa asawa dahil madalas nitumbok ang bibig ng mga nakarang araw. Sa presinto na lang ho kayo magpaliwanag, sir. Doon nyo na lang ho sagutin ang ilan naming katanungan. Wala nang nagawa sa Tero kundi ang sumama sa mga pulis. Pumasok naman sa kwarto si Vilma at nagbihis at sumunod sa asawa. Danica's Voice Voice. Nalimpungatan ako na mag-isa na lang na nakahiga sa couch. Bumangon ako. Wala si Alvin sa kwarto. Baka lumabas ito saglit. Tinignan ko si tatay na wala pa ring malay. Kapag nakikita kong ganito si tatay, parang nangihina rin ako. Gustong gusto ko nang magising siya at makausap. Tumayo ako't lumapit kay tatay. Hinawakan ko ang kanyang kamay at bahagyang pinisil. Tay, gising ka na po please. Hindi ako makakain kapag naiisip ko na sa ganito kayong sitwasyon. Sige kayo, baka magkasakit na ako nito. Pinunasan ko ng daliri ang luha kong pumatak sa pisngi. Lumaban po kayo, tay, ha? Para sa akin. Please. Mahal na mahal ko po kayo. Ilang sandali kong kinausap si tatay. Baka sakaling naririnig niya ako. Taimtim din ako nagdadasal na sana'y magising na siya. Tinignan ko ang oras sa wall clock. Pasado 7:00 na ng gabi. Siguro ay bumili ng pagkain si Alvin. Lumapit ako sa pinto at binuksan iyon. Sumilip ako sa labas. Kumislot ang puso ko nang makita si Alvin na nasa labas at may kausap sa cellphone. Yes, Chief. Magsasampa ako ng kaso sa kriminal na iyan. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya sa biyanan ko. Mabubulok siya sa kulungan. Napasinghap ako sa sinabi ni Alvin. Kumabog ng malakas ang dibdib ko nang banggitin niya sa tatay. Nakaguhit ang galit sa kanyang muka. Umiigting pa ang kanyang panga. Lumabas ako ng pinto at lumapit sa kanya. Tumingin sa akin sa Alvin. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng kanyang muka. Bagamat ang mata ay lumambot ang ekspresyon. Sige, Chip. Pupunta kami dyan ng asawa ko bukas para formal na magsampa ng kaso. Umawak ako sa braso ni Alvin habang pinakikinggan ang pakikipag-usap niya sa kabilang linya. Ano sabi ng pulis, Alvin? Nahuli na ba ang bumaril kay tatay? Tanong ko nang ibabanan niya ang phone. Humarip siya sa akin at tinaplos ang buhok ko. Yes, baby. Nahuli na ang bumaril sa tatay mo at nasa presinto na siya. Bumangon ang galit sa dibdib ko sa taong bumaril sa tatay ko. Sino taong bumaril sa tatay ko, Alvin? Kakilala ba namin? Bumuntong hininga si Alvin. Si Mang Tero. Siya ang bumaril sa tatay mo. Noong una ay tinatanggi niya pero kalaunan ay umami na din. Umawang ang labi ko sa mga sinabi ni Alvin. Si Mang Tero? Hindi makapaniwalang tanong ko. Magkaibigan si tatay at Mang Tero. Lagi silang magkasama sa inuman. Mabait din ito sa akin at mapagbiro kaya papaano niya magagawa na barilin si tatay? Malaki ang galit ni Mang Tero kay Berto. Mas lalo siya nagalit noong inilipat ko siya sa ibang site dahil
Nagpang-abot na naman sila ni Tayberto. Pero mabait si Montero. Hindi ko makapaniwala magagawa niya ito kay Tatay Alvin. Danica, hindi lahat ng taong akala mo'y mabait ay mabait talaga. Baka iba sila kapag nakatalikod. Madalas nagpapang-abot si Tayberto at Montero. Sight. Bastos magsalita ko minsan sa Montero. Last time nagsalita siya na hindi maganda tungkol sa'yo. Nagalit kaming parehas ni Tayberto sa kanya. Ang gusto ko nga itanggalin na siya sa kumpanya pero nakiusap si Tayberto na ilipat na lang na ibang site. Nangihinang napaupo ako sa bench. Nangangatog ang mga tuhod ko at nanginginig ang mga kamay. Ang taong akala ko'y mabait ay bastos pala at walang pusong nanakit sa tatay ko. Galit na tumingin ako kay Alvin. Gusto ko siyang makulong, Alvin. Gusto ko siyang mabulok sa kulungan. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa tatay ko. Demonyo siya. Naninikip ang dibdib ko sa galit kay Montero. Gusto ko na siyang sugurin sa presinto at saktan din pero hindi ko pa kayang iwan si tatay nang wala pang malay. Pinunasan ni Alvin ang luha ko na naglandas sa pisngi. Pupunta tayo bukas ng umaga sa presinto para formal na magsampa ng kaso kay Montero. Tumango ako sa sinabi niya at yumakap sa kanyang bewang. Hinaplos-aplos naman niya ang buhok ko. Mabuti na lang at nandito si Alvin sa tabi ko. Kung wala siya siguradong hindi ko na alam ang gagawin ko. Bumalik na kami ni Alvin sa kwarto ni tatay at hindi namin inaasahan na makitang dilat ang mga mata niya. Agad ako lumapit sa kanya. Si Alvin naman ay muling lumabas ng kwarto para tawagin ang doktor. Tay, salamat at gising na po kayo. Naiiyak na sabi ko. Danica, anak. Hirap na sambit niya sa pangalan ko. Opo, tay. Ako po ito si Danica. Natatandaan niyo pa po ba ako? Nangihinang ngumiti si tatay. Oo naman, anak. Sa dibdiban tama ako, hindi naman sa ulo. Kahit naiiyak ay napangiti na ako. Tatay naman eh. Nakuha niyo pang magbiro. Alam niyo bang maghapon akong umiiyak dahil sa pag-aalala sa inyo? Halata nga, anak. Magang-maga ang mga mata mo. Pasensya na, anak, kung pinag-alala ka ni tatay. Wala po yun, tatay. Ang importante po ay gising na kayo. Nandito na ang doktor. Umalis muna ako sa tabi ni tatay nang lumapit ang doktor at ang dalawang nurse. Sunurin ng doktor si tatay habang kinakausap ito kung anong nararamdaman. Maganda naman ang mga sinasabi ng doktor tungkol sa kalagayan ni tatay pero kailangan pa rin uli siyang obserbahan sa loob ng ilang oras. At kapag stable na ang lagay niya, ay saka siya ilalabas ng ICU. Tay, magpapagaling po kayo ha para makauwi agad tayo. Oo anak, magpapagaling sa tatay. Buong maghapon nung iyak ng iyak yung sa Danica at Tayberto. Di nga rin huyan kumain ang tanghalian sa sobrang pag-aalala sa inyo. Pagsumbong na sabi ni Alvin na ikinanguso ko. Ganun ba? Kawawa naman pala itong prinsesa ko. Siguradong gutom na ito. Hindi pa naman po, tay. Pero nangako ka na nakakain ka na ng hapunan. Sabat ni Alvin. Tumingin ako sa kanya. Oo, kakain na ako ng hapunan. Good girl. Hinaplos ni Alvin ang buhok ko. Siya nga ho pala, Tayberto. Nahuli na ho ang bumaril sa inyo. Nawala ang ngiti ni tatay at naging seryoso ang muka. Si Terong bumaril sa akin, Alvin. Saglit na namayani ang katahimikan. Nakatingin lang kaming parehas ni Alvin kay tatay. Siya nga ho pala, Tayberto. Binalak pa niya magtago. Mabuti na lang at naabutan ng mga pulis sa bahay nila. Ani Alvin. Umiling-iling si tatay. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin iyon. Kahit madalas kaming hindi nagkakasundo ay ni minsan hindi ko naisip na gagawin ko siya ng masama. Gumuhit ang lungkot sa mukha ni tatay hanggang sa unti-unti iyong naging galit. Talagang gusto niya akong patayin. Ilang beses pa niyang ikinlabit ang gatilyo. Mabuti na lang at isang bala lang ang lumabas. Napasinghap ako sa sinabi na tatay. Nagtayuan ang balahibo ko. Kung nagkataon ay siguradong wala ng buhay ngayon si tatay. Sumikip ang dibdib ko sa isipin iyon. Hindi ko mapapalampas itong ginawa niya sa akin. Mabubulok siya sa kulungan. Bukas ay pupunta kami ni Danica sa presinto, Tayberto, para formal na magsampa ng kaso sa kanya.
Kinanta ko ng abogado ko. Tumangol si tatay. Salamat, Alvin. Gusto ko sanang sumama pero hindi ko pa kakayanin. Ako na humbahala sa lahat, Alberto. Magpagaling na lang ho kayo. Stable na ang lagay ni tatay kaya inilipat na siya sa ibang kwarto kung saan siya magpapagaling ng ilang araw. Dumalaw si Mang June na siyang tumawag kay Alvin na nasa ospital si tatay. Nagpasalamat naman ako sa malasakit niya. Dumalaw din ang ibang mga katrabaho ni tatay. Tuwang-tuwa naman si tatay at naging lalong masigla nang makita ang mga kasamahan niya sa trabaho. Pati si Sarah ay dumalaw din kasama ang tatay niya. Ay, mabuti na lang at ligtas na si Mang Berto. Alalang-ala rin kaya si tatay sa kanya. Siyempre pati rin ako. Ani Sarah habang kumakain ng mansanas. Si tatay ay nakatulog na pagkatapos makainom ng gamot. Si Alvin naman ay lumabas saglit para kausapin ang secretary niya sa cellphone. Salamat, Sarah. Takot na takot nga ako nung hindi pa nagigising si tatay. Hindi ko talaga kakayanin kapag nawala siya. Wala na nga si nanay pati siya mawawala pa. Baka mabaliw na ako noon sa kalungkutan. Nandiyan naman si Boss Alvin. Alam ko pero iba pa rin si tatay syempre. Tumango-tango si Sarah. Kamusta na yung bumaril kay Mang Berto? Si Mang Tero daw ang bumaril. Usap-usapan yun sa atin. Oo, siya ang bumaril kay tatay pero nakakulong na siya ngayon. Sinampahan na namin siya ni Alvin ng kaso. Pabubulok siya sa kulungan sa ginawa niya kay tatay. Nagpunta kami ni Alvin kanina sa presinto kasamang abogado niya at formal kaming nagsampa ng kaso. Nakaharapan namin si Mang Tero at nagmamakaawa siya na patawarin ko siya pero hindi ko siya kayang patawarin sa ginawa niya. Paano kung natuluyan si tatay? Hindi nagluluksa na ako ngayon. Kaya kahit anong pakiusap niya hindi ko siya pinakinggan. Galit na galit ako sa kanya. Sa labas ng presinto ay nakasalubong pa namin ni Alvin ang asawa ni Mang Tero na si Aling Vilma. Hindi siya makatingin sa amin ng diretso at nahihiya siya. Gayunpaman ay humingi siya ng tawad sa akin. Di naman ako galit sa kanya dahil alam kong wala siyang kinalaman sa ginawa ni Mang Tero. O tay, dahan-dahan naman po sa pagbangon. Agad kong inalalayan si tatay na tumayo. Naiihi na kasi ako anak. Nakangawing sabi ni tatay at sinapo ang dibdib. Dapat siguro tay, mag-pampers na lang kayo para hindi na kayo babangon kapag naiihi kayo. Natatawang question ko. Ayoko nga. Hindi naman ako invalido. Saka kaya kong tumayo at maglakad. Lalo ako natawa sa reaksyon ni tatay. Sir Roberto, saan po kayo tutungo? Nilingon namin ni tatay ang nurse niya na kapapasok lang. Si Nurse Linda. Sa banyo lang, Nurse Linda. Naiihi na kasi ako eh. Ni tatay na tila nahihiya pang umiti sa nurse. Ganoon po ba? Alalayan ko na po kayo. Inilapag ni Nurse Linda ang hawak niyang tray sa ibabaw ng cabinet at lumapit kay tatay. Naku, wag na Nurse Linda. Nakakahiya naman. Wag na po kayong mahiya, sir. Trabaho po namin ito bilang nurse. Napataas ang kilay ko na makitang namula ang mukha ni tatay at napakamot pa siya sa ulo. Nahihiya siya kay Nurse Linda. Ngayon ko lang siya nakitang nahiya ng ganito sa harap ng ibang babae. Kung sa bagay maganda si Nurse Linda kahit may edad na. Mabait pa. Sige na tay, paalalay na kayo kay Nurse Linda. Buyo ko pa. Wala na ngang nagawa si tatay nang alalayan na siya ni Nurse Linda papasok ng banyo. Hawak ni Nurse Linda ang IV fluid niya. Nangingiti na lang ako habang pinagmamasdan sila. Si tatay kasi ay hiyang-hiya kay Nurse Linda. Parang bagay silang dalawa. Wala nang masama kung magkagusto sa ibang babae si tatay. Matagal na siyang single at 50 pa lang naman siya. Si Tay Berto, baby. Nilingon ko sa Alvin na kapapasok lang. May dala siyang pagkain namin at inilapag niya iyon sa mesang maliit. Lumapit siya sa akin at tinalikan ako sa noo. Nasa banyo siya, umiihi. Ganun ba? Aalalayan ko muna siya at baka mahirapan siya. Akmang pupunta siya ng banyo nang pigilan ko siya sa braso. Wag na, nandoon si Nurse Linda. Inaalalayan siya. Nakangiting sabi ko sa kanya. Oh, tanging nasabit na lang niya at ngumisi. Bakit ganyan ang ngiti mo? Ngumisi ako. Si tatay kasi nahihiya kay Nurse Linda. Lalong lumawak ang ngisi ni Alvin. Mukhang parehas kami nang itinatakbo ng isip. Maya-maya pa ay lumabas na si tatay na alalay ni Nurse Linda. Salamat Nurse Linda. Di mo na dapat ako sinamahan. Nakakahiya naman sa'yo.
Ayos lang po, Sir Berto. Hindi niyo na po kailangan mahiya sa akin. Gaya ng sabi ko ay trabaho ko ito. Sanay na ako. Natatawang sabi ni Nurse Linda at isinabit na sa hook ang IV fluid. Inalalayan din niya sa tatay na bumalik sa kama. Huwag mo na akong pinupo, hindi naman siguro nagkakala yung edad natin. Hirit pa ni tatay na ngiti-ngiti na. O sige na, Sir Roberto. Tanggalan mo na din ang Sir. Berto na lang. Nagkatinginan kami ni Alvin at parehas nang umisi. Kung mag-usap kasi ang dalawa'y parang wala kami. Tumikhim si Alvin. Nurse Linda, may bago bang gamot si Tay Berto? Untag ni Alvin. Napapitlag naman si Nurse Linda at bumaling sa amin. Namula ang mukha niya at hindi makatingin sa amin ng diretsyo, lalo na sa akin. Opo. May bago pong gamot na inireseta si Doc para kay Roberto. Sir Roberto. Bagong gamot na naman? Puro na ako gamot? Reklamo ni tatay. Sir Roberto, kailangan mo ito para mabilis gumaling ang sugat mo. Saka, ilang araw mo lang naman itong iinumin. Paliwanag ni Nurse Linda. Makinig na lang kayo, tay, kay Nurse Linda. Sige kayo, baka mainis siya sa inyo, hindi na niya kayo alagaan. Pagbabanta ko kay tatay na may halong panunukso. Tumingin naman sa akin si tatay at kay Nurse Linda sabay kamot sa ulo. Oo na, sige na. Ipinaliwanag sa amin ni Nurse Linda kung para saan ang mga bagong gamot ni tatay. May bagong gamot siyang isinaksa kay tatay at mamaya ay ipaiinom naman niya ang ibang gamot pagkatapos kumain. Maganang kumakain si tatay. Nagustuhan niyang ulam na binili ni Alvin na may sabaw. Kaya naman niyang kumaing mag-isa. Sabi nga ng doktor niya ay mabilis siyang gagaling at baka hindi abutin ng 1 linggo ang pananatiling niya dito sa ospital. Tay, mukhang close na kayo ni Nurse Linda. Untag ko kay tatay sa gitna ng pagnguya. Tumingin naman sa akin si Alvin at gumisi. Hindi naman, mabait kasi si Nurse Linda at magaan kausap. Saka maganda po tay, no? Nanonoksong hirit ko. Oo naman. Tumingin sa akin si tatay at kumunot ang noo nang makitang ngiti-ngiti ako. Oh, bakit ganyan ang ngiti mo? Ngumuso ako. Wala po tay. Tumawa si Alvin at uminom ng tubig. Alam ko na yung ngiti mo na yan, Danica. Kung talagang bata ka, huwag mo kami tinutukso ni Nurse Linda. Nakakahiya sa kanya. Wala naman po akong sinasabi, tay. Wala nga, pero yung mukha mo, ganyan ang mga mukha ng mga marites na kapitbahay natin kapag nang i-issue sila. Nanghaba lang ang huso ko sa sinabi ni tatay. Kilala nga talaga ako ni tatay. Lalo namang tumawa si Alvin. Pero tay, bagay kayo ni Nurse Linda. Hirit ko pa. Natigilan naman sa pagmuya si tatay at tumingin sa akin. Ikaw talaga anak, kung ano-anong naiisip mo. Nakakahiya kay Nurse Linda. Paniguradong may asawa na yun. Malay nyo naman, balo siya kagaya nyo. O kaya'y hiwalay sa asawa. Di pwede kayo. Wala kayong poproblemahin sa akin, tay, kung sakaling magustuhan nyo siya. Napailing-iling sa tatay at sumubo ng pagkain. Pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang sinusupil niyang ngiti. Kunwari pa siya Wala sa isip ko ang mga ganyang bagay, anak. Pero tay, baby, nagiging madaldal ka na. Kumain ka muna. Putol ni Alvin, sasabihin ko, sabay subo sa akin ng kutsara niyang may lamang pagkain. Napanguso na lang ako habang umunguya. Tinawanan na lang ako ni Alvin at pinunasan ang gilid ng labi ko. Makalipas ang 1 linggo ay nakalabas na si tatay ng ospital at nakauwi na rin kami sa bahay. Hindi muna siya pinapasok ni Alvin sa site hanggat hindi siya tuluyang gumagaling. Pabor naman ako doon. Gusto pa nga ni Alvin na hiramin ng isang maid sa bahay niya para may mag-alaga kay tatay pero ayaw ni tatay. Kaya na daw niya ang sarili niya. Ako naman ay back to school na at sa Alvin ay back to work na din. Pero hatid sundo na niya ako sa school. How's school? Nakangiting tanong ni Alvin nang makasakay na ako sa passenger seat. Siya na rin ang nagkabit ng seatbelt ko dahil may hawak akong Coke float at French fries. Ayos lang, gaya pa rin ng dati. Ikaw, kumusta sa site? Balik tanong ko sa kanya at sumipsip sa straw. As usual, busy sa site. Anya sabay halik sa labi ko. Gumanti naman ako ng halik sa kanya. Padampi-dampi lang ang halik namin sa labi ng isa't isa. Hinawakan niya ang pisngi ko at mas diniina ng pagdampi ng halik. Mabuti na lang at heavily tinted ang sasakyan niya. Kaya hindi kami kita ng mga taong dumadaan sa labas. Sweet?
Natatawang anas niya matapos papakin ang labi ko. Idinikit ko naman sa labi niya ang straw ng Coke float. Humigop naman siya at napangiwi. Ang tamis. Ako naman ang natawa. Halatang hindi siya mahilig sa matamis. Sobrang tamis naman yan, baby. Baka magka-diabetes ka niyan. Ngumuso ako't sumipsip sa straw. Hindi naman ako araw-araw umiinom nito. Paminsan-minsan lang. Siguro mga 2 o 3 beses sa isang linggo. Oo, hindi ka araw-araw umiinom niyan pero lagi namang matamis ang iniinom mo. Kung hindi juice, soft drinks, okay halo-halo. Bawas-bawasan mo nga ang pag-inom at pagkain ng matamis dahil hindi maganda yan sa kalusugan. Pasermon niyang sabi. Opo. I'm serious, Danica. Seryoso na ang kanyang muka. Oo, babawasan ko ng matamis. Gusto mo ikaw na ang umubos dito? Muli kong iniumang sa kanya ang straw pero iniwas lang niya ang muka. Napanguso naman ako pero may naisip akong kapilyahan. Tinanggal ko ang takip at hinugot ang straw. Sumandok ako ng ice cream gamit ang straw at ipinahid sa labi niya. Kumunot naman ang kanyang noo sa ginawa ko. Dumukwang ko at tinalikan ko ang labi niyang may ice cream. Sinipsip ko pa ito at bagyang dinilaan hanggang sa wala ng bakas ng ice cream sa kanyang labi. Ngiti-ngiti ako matapos kong magawa ang kapilyahan ko. Natigilan naman siya at parang hindi makapaniwala sa ginawa ko pero ang kislap ng kanyang mga mata ay tila ito ningas ng apoy. What have you done, baby? Anas niya sa magaspang at malalim na boses. Kumagat labi ako at pilyang umiti. Bakit hindi mo ba nagustuhan ang ginawa ko? Nangaakit na tanong ko. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi niya. Naughty girl, of course I like it. Gusto mo ulitin ko? Ngumisi siya at mas lalo pang nagningas ang kislap sa kanyang mga mata. Yeah, but not here. Let's go some other place. Mabilis niyang binuhay ang makina at pinasibat na tila ba madaling-madali siya. Umayos na lang ako ng upo at nilantakan na ang merienda. Paminsan-minsan ay inaalok ko siya pero tumatanggi lang siya at nananahimik. Pero napansin ko ang pag-igting ng panga niya at paglunok kung minsan. Ayos ka lang, Alvin? Nag-aalala ng tanong ko. Kanina'y okay lang siya tapos biglang nagbago ang mood niya. Sumulyap siya sa akin at ngumisi. No, I'm not okay, baby. Napasingap ako sa sinabi niya at lalo ako nag-alala. Bakit? May sakit ka ba? May masakit sa'yo? Sunod-sunod na tanong ko. Yes, this. Itinuro niya ang gitna ng pantalon niya. Dumako naman ang tingin ko doon. Namilog ang mata ko at napalunok ako nang makita ang malaking umbok sa harapan ng pantalon niya. Bumilis ang tibok ng puso ko at parang nanuyo ang lalamunan ko. Manang Salve, this is Danica, my wife. Baby, siya si Manang Salve, ang mayordoma at parang pangalawang ina ko na rin. Pagpapakilala ni Alvin sa aming dalawa ng may edad na babae. Kiming ngumiti ako kay Manang Salve. Ikinagagala ko po kayo makilala, Manang Salve. Ako din, Iha. Nakangiting sabi ni Manang Salve. Pero napansin ko ang pasimple niyang paghagod ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Nahiya naman ako. Alam kong ibang iniisip niya sa akin ngayon gaya ng iniisip ng ibang tao. Lalo pat naka-school uniform ako. Mukhang ang bata pa nitong asawa mo, Iho. Mang Salve. 18 pa lang ho siya, Manang. Natatawang sabi ni Alvin at inakbayan ako. Namilog ang mga mata ni Manang Salve. Sus Maria Josep, sobrang bata pa pala nitong asawa mo. Bulalas ni Manang Salve. Nasa legal na edad na ang 18, Manang. Pero bata pa rin ang 18. Ay, ano ba talaga nangyari at nagpakasal ka sa bata at hindi kay Rowena na 5 taon mo ng nobya? Kumagat labi ako at napayuko sa tanong ni Manang Salve. May kirot sa puso ko nang banggitin niya ang pangalan ni Rowena. Sumeryoso ang mukha ni Alvin. Manang, hiwalay na ho kami ni Rowena. Ano? Abay bakit? Dahil ba sa kanya? Itinuro ko ni Manang Salve. Bumuntong hininga si Alvin at kumamot sa kilay. Hindi ho. Naghiwalay kami dahil sa ibang bagay. Sige ho. Sa library muna kami ni Danica. Mariin na lang na naglapat ang labi ni Manang Salve. O sige, gusto niyo ba ng merienda? Bumaling sa akin sa Alvin. Gusto mo ng merienda? Umiling ako. Hindi na, busog na ako. Okay. Muli niyang binalingan sa Manang Salve. Manang, kapag nagluto kayo ng ulam mamaya, yung may sabaw, iuuwi namin yun sa bahay ng bianan ko. Let's go, baby.
Inakay na ako ni Alvin patungo sa sinasabi niyang library. Nakasunod lang ako sa kanya. Nilingon ko si Manang Salve. Nakatalikod na siya at iiling-iling. Mukhang hindi niya ako gusto o baka akala ko lang iyon. Normal lang naman na magtanong siya. Bakit ako ang pinakasalan ng amo niya at hindi si Rowena? Iginala ko ang mata sa loob ng silid na pinasukan namin ni Alvin. Malaki ang silid at halos puro libro ang nasa paligid. Merong mahabang couch at 2 single sa magkabilaan nito at sa gitna ay may mahabang coffee table. Meron ding desk na gawa sa kahoy na makapal at swivel chair sa likod noon. Mukhang ito ang library office niya dito sa bahay niya. Yes, Tayberto. Dito kami dumiretso sa bahay ko. Lumingon ako kay Alvin. Nasa harap siya ng malaking bintana at kausap si tatay sa kabilang linya. Biglang nag-init ang mukha ko nang maalala ang malaking umbok sa harapan ng pantalon niya kanina. Na-arouse siya sa ginawa ko at kaya niya ako dinala dito sa bahay niya dahil may gagawin kami. Napakagatlabi ako nang bumilis ang tibok ng puso ko sa pananabik. Umupo ako sa couch at pinagdikit ko ang mga hita. Parang bigla ako nainitan pero ibang init itong naramdaman ko. Mariin kong kinagat ang labi habang pinagmamasdan sa Alvin na kausap si tatay. Oho, Tayberto. Uuwi din ho kami mamaya-maya lang. Oho, na ho kayo magluto ng ulam at nagpaluto na ako kay Manang. Iuuwi na lang ho namin dyan. Sige ho. Binabana ni Alvin ang cellphone at bumaling sa akin. Ngumiti siya at lumapit sa akin. Inilahad niya ang kamay. Hinawakan ko naman iyon at tumayo. Let's go, baby. Ililibot kita sa buong bahay. Lumabas na kami ng library office niya na magkahawak ang kamay. Ito ang unang beses na nakapunta ako sa bahay ni Alvin. Halos kasing laki din ito ng mansyon ni Lolo Fernan. Yari ito sa bato at kahoy. May swimming pool din ito sa gawing likod. Kung maganda sa labas ay maganda din sa loob. Nakakalula ang ganda nitong bahay at halatang mamahalin ang lahat ng gamit. Ang sabi ni Alvin ay bahay ito ng mga magulang niya. Nang mamatay ang mga ito sa aksidente ay sa kanya na napunta ang bahay at ang lahat ng ari-arian ng mga magulang. Ang sabi rin niya ay ito na rin ang bahay namin dalawa. Pag-aari ko na rin daw ito. Nakilala ko pang ibang mga kasambahay. Gaya ni Manang Salve ay kakaiba din ang mga tingin nila sa akin, bagamat mabait at magalang sila sa akin. Siguro ganoon lang sila dahil nangingilala pa sa akin. Pero kung magiging madalas na ako dito o dito natitira, ay sigurado magiging kaklose ko din sila. Pagkatapos naming malibot ni Alvin ang buong bahay ay umakyat na kami sa ikalawang palapag kung nasaan ang kwarto niya. Pumasok kami sa isang kwarto. Mas malaki ang kwartong ito kasi doon sa kwarto niya sa mansyon ni Lolo Fernan. Mas malapad ang kama at may balcony pa. Kulob ang amoy niya dito. Pinaghalong pabango niya at natural na amoy. Dito siya araw-araw umuwi at natutulog. Nagustuhan mo ba ang kwarto? Tumango ako. Oo, sobrang laki. Kwarto mo na rin ito, baby. At pwede mong gawin ang kahit na anong gusto mo dito sa kwarto natin. Kagaya ng pwede mong palitan ng kulay ng pintura. Gaya ng kulay ng kwarto mo sa bahay. Talaga? Okay lang sa'yo na kulay pink itong kwarto mo? Nagkabit balikat siya at lumapit sa akin sabay hapit sa bewang ko. I don't mind. Ang importante sa akin ay kung saan ka masaya. Kung saan masaya ang baby ko. Kinilig naman ako sa sinabi niya. Ikinawit ko ang mga braso ko sa batok niya. Naging mapuhay parehas sa mga mata namin. Bumaba ang mukha niya at sinila ko ng halik. Agad naman akong tumugon. Masuyo ang halik na aming pinagsasaluhan sa umpisa hanggang sa unti-unting naging magaslaw, mapusok at mapaghanap. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, baby. Umanda ka sa akin ngayon. Napatili ako nang bigla niyang inangat ang katawan ko at ibinagsak sa kama. Hinawakan niya ang 2 kong paa at hinubad ang sapatos ko at inihagas lang niya sa kung saan. Naiwan na lang ang medyas ko. Mabilis din niyang hinubad ang suot niyang t-shirt na gray. Napakagatlabi ako nang makita ang mamasal niyang katawan.